Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako doon basta mapag-usapan natin yung mga importanteng bagay na talaga namang nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Bago natin pag-usapan tong bagong topic, nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga nanonood sa akin at nag-share nitong mga makabuluhang video ko. May mga nag-chat kasi sa akin at nagme-message ko, yung mga video mo, pinanonood ko dito sa kotse, pinakikinggan namin habang naglo-long drive. Ginagawa nilang music yung mga video ko. At marami daw silang natutunan. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta. God bless and ayos. Dito tayo sa bagong topic natin mga kaayos. Ang pag-uusapan natin, yung tinatawag na tunay na lakas ng isang lalaki. Mapabata man niya na sa middle age o kaya matatanda, di ba? Kalimitan sa atin ang gusto malakas tayo, di ba? Ang tinutukoy ko dito mga kaayos, yung physical na lakas, yung talagang physical na lakas na isang lalaki. Kaya ang gusto natin mga kalalakihan, di ba? Nag-exercise tayo, alam ng mga kalalakihan yan. Halimbawa, basketball, di ba? Magandang exercise yan, pagbabasketball. Kasi full body exercise yan, lahat gumagana. Pati resistensya. Badminton, kung gusto nyo less stroke, kasi yung badminton talagang buhos yung pawis nyo dyan. Makita mo, lahat, pati brief mo, basa talaga dyan. Pag nagbabadminton, sabog talaga ang pawis mo. Ayos yan. Yung pagbabadminton, di ba? Volleyball, jogging, kalimitan ng mga exercise kahit mga matatanda. Jogging, lakad, kasi yun yung cardio, resistensya. Maganda yung paglalakad, mga kaayos. Yung iba, nag-gym, di ba? Para mas lumaki, mas mag-build talaga yung muscle. Nag-aaksaya ng oras, naglalaan ng mahabang oras sa gym para talagang lumakas yung katawan at mag-build yung muscle. Hindi ako tutol doon mga kaayos. Yung iba naman, Zumba. Kalimitan ng mga exercise, lalo na pag may edad na, di ba? Ayos yan, yung mga ganyang exercise kasi nakapag-exercise na, nakakapag-bonding pa kayo ng mga kamag-anak o kaya ng mga kaibigan nyo. Ayos yan. Ayos yung mga ginagawa nyo. Pero ang gusto kong i-pinpoint dito mga kaayos, baka kasi hindi nyo nababalanse. Lalo na sa mga ama ng tahanan, mga kalalakihan, hindi nyo nababalanse yung ginagawa nyong pagpapalakas, pag-e-exercise, kumpara dun sa pagbuhay ng pamilya mo o kaya ng mga anak mo. Sa mga kabataan, ng mga binata, walang problema to kasi wala pa naman kayong obligasyon, di ba? Hindi pa kayo responsable para bumuhay ng pamilya. Ang tinutukoy ko dito mga kaayos, yung mga ama ng tahanan. Baka kasi naglalaan kayo ng oras sa lahat ng uri ng pag-exercise, sport, ikaw na yung pinakamalakas mag-basketball, bidang-bida ka sa mga kaibigan mo, ikaw na yung pinakamagaling mag-badminton, di ba? Mahabang oras kasi yan, yung badminton Yung sa pagbabalibol, pagja-jogging, o kaya naman, ikaw na yung pinakamalakas magbuhat. Doon, sa gym na pinupuntahan mo, bidang-bida ka sa mga kaibigan mo kasi ang lakas, di ba? Pero pagdating naman sa tahanan mo, sa bahay mo, gutom pala yung mga anak mo, di ba? Hindi ka pala nagtatrabaho. Ikaw na yung pinakamalakas, bidang-bida sa mga kamag-anak mo, di ba? Pagdating naman sa tahanan mo, sa bahay mo, gutom pala yung mga anak mo, walang makain. Dapat pag ganun mga kaayos, dapat lalong-lalo na pag may mga pamilya at mga anak-anak, mas pinaprioritize mo
yung pagtataguyod ng pamilya mo. Kung may trabaho ka, dapat mag-focus ka sa trabaho, 'di ba? Kasi doon ka kumukuha ng pangtutustos mo, ng pangbibigay mo ng pambili ng pagkain ng mga anak mo, ng pamilya mo, panggastos, 'di ba? Dapat nagtatrabaho ka rin, 'di ba? Mahabang oras yung ginugugol mo sa kahit anong bagay, hindi lang sa pag-exercise. Pero dapat, sa tingin ko, mas mahaba ang igugol mo sa paghahanap buhay dahil may umaasa sa iyo ng mga anak at pamilya mo. Pero hindi ako tutol sa mga kaayos. Baka sabihin nyo, tinututulan ko yung mga ginagawang pag-exercise. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya mahaba yung oras nyo na ginugol sa mga kung ano-anong bagay. Halimbawa yung pag-exercise, sinahalimbawa ko lang. Pero pagdating sa pagtataguyod ng pamilya, irresponsable ka pala. Gutom pala yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya hanga ako mga kaayos. Hanga ako dun sa mga kalalakihan na halimbawa kalgador, mangangalakal, tricycle driver, at iba't iba pa na hindi naman malaki yung katawan nila pero halos bugbugin yung katawan nila sa paghahanap buhay kasi may umaasa sa kanila ng mga anak at pamilya, baka pati magulang nila umaasa rin sa kanila. Kaya hindi sila makatigil-tigil sa paghahanap buhay. Hanga ako sa mga ganun. Saludo po ako sa inyo. Hindi yung katulad ng ibang mga kalalakihan na pag nawawalan ng pag-asa, 'di ba? Nawalan lang ng konti ng pera, parang nade-depress na, biglaan na lang mamamalayan mo, biglaan na lang magpapakamatay. May mga ganun Palibasa, hindi niya na alam ang gagawin, papatay na lang yung sarili niya. 'Di ba? Kung ako sa inyo, 'di ba? Gayahin niyo na lang 'tong mga pinagsasabi ko. 'Di ba? Yung mga halimbawa, yung sinabi ko kanina, kalgador, tricycle driver, yung mga ngalakal, gayahin niyo na lang. Bakit? Kasi halos patayin nila yung sarili nila. Kumpara dun sa magpapakamatay ka, ganito na lang gawin mo. Patayin mo na lang yung sarili mo sa pagtataguyod ng pamilya mo. Baka kasi baka mamaya ikaw na yung bida sa mga kaibigan mo, ikaw na yung pinakamalakas. Yung pala, irresponsable ka pala pagdating sa pamilya. Pero kahit pa sabihing may sakit ka, kahit pa sabihing hindi malaki yung katawan mo, kumpara dun sa mga talagang sinasabi kong may mga physical na lakas. Pero sa kabila ng lahat ng yun, na itataguyod mo yung pamilya mo, hindi mo sila ginugutom. Kasi baka mamaya mga kaayos, lalo na sa mga talagang malalakas ang katawan, malalaki ang katawan. Halimbawa, naglalakad kayo sa mall, 'di ba? May mga ganun, minsan namamasyal. Ikaw, talagang yung katawan mo talagang pinagtitinginan, malaki yung katawan mo, bidang-bida ka sa daan. Pero pagdating naman ng mga nasa likod mo, yung mga anak mo, pati asawa mo, puro malnourished pala. 'Di ba? Kasi halos mamatay-matay sa gutom sa pinaggagawa mo, 'di ba? Dapat balanse. Kung malakas ka, malaki ang katawan mo, dapat malakas at healthy rin pati yung pamilya mo. Hindi man ikaw yung pinakamalakas, 'di ba? Sa ibang tao, pero kung sa kabila ng lahat ng yun, ginawa mo lahat ng paraan, 'di ba? Halimbawa, yung mga sinasabi ko kaninang mga nagtatrabaho, halos patayin yung katawan nila sa paghahanap buhay para buhayin lang yung mga anak. Kumpara dun sa pag nawawalan ng pag-asa, papatayin yung sarili, magpapakamatay. Bakit? Hindi niya alam ang gagawin. Pero kung sa kabila ng lahat ng yun, halimbawa ginawa mo lahat ng bagay, halos patayin mo yung katawan mo para itaguyod yung asawa at pamilya mo. Sa tingin ko lang at sa tingin ng pamilya mo, para sa akin, ikaw na ang
pinakamalakas. God bless and ayos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin.